lang ako. Ma, pa, wag niyo na akong pilitin. Hindi niyo ako naiintindihan. Gusto ko munang mag-isa. Yan po yung mga lines na naririnig natin bilang mga magulang na may mga teenagers na sa ating bahay. At yun na nga po, may panahon nga sa buhay ng isang anak natin na bigla na lang parang nagbabago ang ugali. Kung dati, yakap lang ni nanay o tatay, okay na. Ngayon, isang tanong, isang sagot at parang irritable at masungit pa. Sa edad daw na 13, maraming magulang ang nagtatanong, bakit parang biglang lumayo ang loob ng anak ko? Saan ako nagkulang? At ano ang gagawin ko? Ngayong umaga, isang ina po ang may kaparehong katanungan. Babasahin natin ang kanyang liham. Sabi niya, Dear Mama P, tawagin niyo na lang po akong Amira. Ako po ay may anak na 13 anyos. At nung bata pa siya, kahit saan kami pumunta, gusto niya lagi kaming kasama. Ngayon po, iba na. Kapag may lakad kami, madalas na lang ang sagot niya ay ayoko, pagod ako, kayo na lang. Mas pinipili na lang niyang magstay sa kwarto at mag-cellphone. Kapag kinakausap ko siya, maiikli at parang irritable ang sagot. Kapag pinagsasabihan, nagiging masungit, nagdadabog. Mama P, nasasaktan po ako. Hindi dahil hindi siya sumasama, kundi dahil sa mga pagbabago ng kanyang pag-uugali. Kapag tinatanong ko kung may problema, ang sagot niya lagi ay, wala, okay lang. Normal lang po ba ang ganitong pagbabago sa edad na 13? Paano ko po ba mapapanatili ang closest namin tulad dati kung siya mismo ay parang lumalayo? Lubos na gumagalang, Amira. Upang tulungan po tayo na mas maunawaan ang mga pagbabago at hamon na nararanasan ng mga teenager. Makakasama po natin ang psychologist na si Ms. Camille Garcia muli. Good morning and welcome back. Hi Pia, good morning. I'm back for January. Naku, ang dami po namin, ako bilang isang magulang ng isang 13 taong gulang, ganyan din po yung mga nararanasan ko. Kaya bakit nga ba po pagdating ng 13 years old, parang nararamdaman natin, parang sino ba tong stranger na nakatira sa bahay ko? hindi ko to kilala. Asan na yung batang napaka-sweet dati, ayaw umalis sa tabi mo, sobrang cheerful, oo, masayahin. Okay, una-una kasi pag sinabi mong 13 years old, tapos na yung pubertal stage. So from post-pubertal na yan eh. So yung iba medyo na-delayed lang ng konti, pero ito na yung start ng tinatawag nating adolescence. So pag ito yung start ng pagbibinata or pagdadalaga. Kaya ang tendency, akala lang natin, sabihin na natin lumalayo. Pero kasi ito yung isang bahagi ng buhay na isang normal na individual na pinagdadaanan nito. So definitely, pag sinabi mong hindi pinagdadaanan yung mga pinagsasabi mo kanina, Pia, hindi normal yun. O yun ang hindi normal. Yun ang hindi normal. Kasi normal na talagang magiging parang palayo ang dating, may sense of independence, or nagsisearch for identity. Normal yung mga ganong bagay. Kaya parang, pero tayong mga magulang, parang nabibigla lang. Kasi siguro din, una, yung generation na kinalakihan mo is entirely different yung generation ngayon. Kaya parang merong iba rin na mga pinapakitang behavior. Merong mga elements na present sa buhay nila ngayon na hindi natin naranasan bilang 13-year-olds during our time. Katulad ng mga presence ng social media at saka ng gadget use. But are these necessarily wrong? Kailangan ba natin i-impose yung kung ano yung kinalakihan natin, ganun din dapat yung kalakihan nila? Siguro entirely the big difference is the fact na before, we are the human SOCMED. Diba? Parang talagang tayo yung may social skills, sila talaga mas dependent ngayon sa mga gadgets, and it comes to a point na ang social skills hindi na-enhance. Kasi tayo nun, pag tinanong tayo na magulang natin, hindi tayo magsasabi ng wait lang. Diba? Parang gano'n. So, siguro parang inaantay mo na o ina-anticipate mo na talaga masasaktan ka eh. Pag sinabi mong wait lang eh. Pero ngayon, di ba, parang ikaw pa yung
Ayoko na. Parang ang kulit, nakukulitan ba sa akin or naiinis na ako dahil kasi hindi siya sumusunod. Di ba ganon? Pero definitely, we should take into consideration na unang-una, pag 13 years old ka, naghahanap ka ng yung talagang identity mo. Ano na ba? Ano na ba talaga ang gusto ko? Tsaka doon nag-uumpisa na binubuo yung personality. So, kung merong mga bagay na hindi maganda nung kanyang childhood, dito na binubuo na parang meron ba akong conflicts, kaya mag-uumpisang magrebelding iba, or kaya naman kung hindi magre-rebelde, ito yung panahon na parang, I want to be in control of myself. Kaya kailangan nagsisik ng independence na kumisan, pag ikaw yung magulang, bakit ang daming hinihingi? Dati nung panahon ko, wala namang humihingi na sleepover. Walang humihingi na yung sasabihin, magpa-party ng ganito. At wala rin na at 13, meron nag-girlfriend at boyfriend. Di ba? Yung mga ganun Tama. factor na medyo kinatatakot ng isang magulang. Oo, naku, lalo na yung mga DM, slipping into your DMs kind of thing, di ba? Diba? Kasi dati out in the open, alam ko sinong tumatawag, di ba? Bumibisita sa bahay. Totoo yun. Ngayon hindi mo alam, may relasyon na pala yung anak mo na nabuo lamang sa text. or sa DM. Di ba? So kailan tayo manghihimasok? I mean, we have what you're saying, Ma'am Camille, is that we have to give them their space kasi they're trying to be independent. Pero kailan tayo maghihimasok at kailan tayo mag-pull back? Okay, alam naman natin na may changes yung behavior nito. So, unang-una, siguro titignan natin paano yung tamang komunikasyon. Kasi hindi tayo pwedeng magkulit na parang ayaw na ayaw kasi natin makakadinig na pag sinabi ng bata na nagtanda, kumusta yung school? Tapos pag sinabing okay lang, ayaw na ayaw mong maririnig yan bilang magulang eh. So dapat, kung sila nag-aaral sa eskwelahan, ikaw naman, kailangan maging estudyante ka sa behavior nila. Okay. So if you become the student dun sa behavior na pinapakita, more or less, meron kang learnings na parang kung ano yung tamang approach. Parang parehas yung gusto mong sabihin, pero i-imply mo in such a way na hindi magiging negatibo yung dating. Like, imbis na sabihin mo na talagang kamusta ang eskwelahan, parang sabihin mo, ano yung maganda, may activity ba ang mangyayari sa school? To, syempre, alam niya na parang, ay, mami, next month meron, di ba? Parang makikita mo, mag-i-start ka ng certain conversation na hindi talaga tungkol doon sa pagkakamusta sa kanya para magsalita siya. Second, alam natin, pagdating sa kanya, sa ganyang pagkakataon, ang mga bata hindi makikinig sa magulang, rather mas makikinig sa sinabi ng mga barkada or ng peers niya. Di ba parang sasabihin ng mga kaibigan niya na parang, hindi, ganito nangyari sa akin, ganyan. Tapos pag sinabi ng nanay na ito yung advice, ayaw nila. Di ba parang hindi yata gano'n kasi sinabi ng kaibigan ko ganito. Oo nga. So definitely parang pagdating sa ganyang pagkakataon, sige, gusto mo ng control, tignan natin kung hanggang saan. Parang hindi pa pwedeng you have to have heart-to-heart talk kasi mas gusto nila na indirect. Parang, malba, ayaw nila ng eye-to-eye na, na kwentuhan. Mas ayaw nila ng sit down here, let's have a conversation. Parang gusto nila parang parang hindi halata yung panghihimasok mo, di ba? Parang halimbawa, habang may ginagawa ka, doon ka magtatanong para parang sasagot siya. Dahil kasi pag yung masyado indirect na ganito, naka-meet to eye-to-eye, parang magsisinungaling yan. Imposible hindi magsisinungaling o magsasabi siya na isang bagay na parang alam mong hindi totoo. Pero sasabihin niya, i-convince ka niya na ganun. Ako, ang experience ko po, the more I become direct with her, the more ayaw niyang mag-participate. So parang kung gusto ko siyang manood ng movie with me, hindi ko sasabihin, let's watch a movie later ha. Parang I'll just play something which I think she will like and let her just sit there on her own. Kasi I think that's how they're trying to parang impose their independence. Parang it's not your idea, it's my idea. Parang ganon. Parang alam mo yung tinatawag nila na imbis na it's a joy of missing out. Parang mas masaya sila na gano'n. Dahil kasi parang sasabihin nila, kumisan gusto ko mag-isa eh. Kaya nandun yung kasiyahan nila na parang you let them, hindi mo papakailaman, lalo na pag nasa loob lang ng kwarto. Parang nagiging gano'n yung babe. Pero it doesn't follow na hahayaan mo yung ganon. Kasi ito na yung pagkakataon na at 13, bumubuo ka ng personality eh.
kahit tayo nung mga panahon na yon, alam naman natin na physiologically ang brain doon pa lang nagde-develop ng Correct. full. Oo. So, yung cognitive functions yan, pasok ng pasok ang mga knowledge, information. Pero behavior-wise, attitude and character, syempre, namomolde pa rin yan coming from the parents. At ipaparating natin sa kanila to in the most pailalim way, di ba? Hindi yung Yes. rektang-rekta. Kaya ang mga payo nyo na lamang po para kay Mami Amira. Siguro na Mami Amira, importante dito yung sabihin na natin, maintindihan mo talaga kung ano ba yung mga sabihin natin needs. At saka kasi kumisan alam mo napaka-demanding ng mga bata sa magulang na, Mami, may bagong ganito, kailangan magkaroon ka. So do not make empty promises kasi kumisan yan yung umpisa ng pagdadabog, tapos kumisan nagiging masungit, makulit. Parang sa atin, yung the ability for you to understand, maintindihan nyo kung bakit nagkakaganon yung anak mo, kung bakit may pangit bang ugali o talagang nagiging behavior lang ito. Definitely, magkaiba Pia ang sabihin na natin character and attitude sa behavior. Correct. Sometimes yung behavior, it's parang yung yung immediate judgment sa isang pangyayari. Pero yung character na binild mo bilang isang magulang, yung attitude na create niya, nanggaling sa iyo yun eh. Kaya kung nagpakita ka ng magandang values, imposibleng sasabihin mo, dumistansya yung anak mo. Mahal ka na anak mo. Meron lang pagkakataon na naging bago or yung if before it's genetics, it's now epigenetic wherein yung environment ang nagbibigay sa kanya ng mga kaalaman. Tama. So, at ito naman po ang mga pieces or piece of advice namin para sa iyo, Mami Amira. Ang first P, pag-unawa. Pag-unawa ang pinakamahalaga sa anak mong teenager. Sa edad po na 13, hindi siya lumalayo. Kaya siguro, well, let's also make it a point na wag mag-assume, di ba? Yes. Hindi porket nagtatago siya sa kwarto, ayaw ka nang makasama. So, wag po tayo mag-form ng mga fast judgments. Hinahanap lang niya ang sarili at mas kailangan niya ng pag-unawa kaysa panghuhusga. Yan na nga. Second P, pakikinig. Pakikinig ay susi sa pagkakaunawaan. Hindi po lahat ng katahimikan ay paglayo. Minsan ito po ay panawagan na, Ma, pakinggan mo muna ako. Correct! At third P, presensya. Presensya ang pinakamatibay na sandala ng mga anak, lalo na kapag naguguluhan sila at hindi alam ang nararapat na gawin. Kapag alam nilang kasama ka, kahit walang salita, mas nagiging matatag ang loob nila. Kumbaga, just be a piece of furniture. Laging nandyan. But don't be in their faces, di ba? Yes. And enjoy this time. Lahat tayong mga magulang medyo takot tayo dito sa teenage years. But actually, this is the most opportunistic time for us to get closer to our children Yes. and get to know kung sino, what kind of person they're becoming, di ba? Kaya, Ms. Camille, para sa iba pa nating mga kadang nais pang kumonsulta sa inyo, please remind them again about your contact details. Ay, okay. Meron po kaming page, alam niyo na, sa SOCMED, yung The Clinic of the Holy Spirit. Kung meron po kayo mga katanungan, ako po ang sumasagot doon. Alam mo naman kasi, Pia, pagdating sa ganyan, meron pa rin mga tao na talagang self-stigmatize na natatakot magpakonsulta dahil baka sabihin meron silang problemang mental. Ito naman, may mga pagkakataon na kailangan lang talaga ng guidance or sometimes may tendency na yung merong makikinig sa kanila. Tama. Yun yung mahirap eh. Kahit naman din siguro sa mga anak nating 13 years old, yun yung mahirap. Nakakalimutan nila, maaaring nadidinig natin pero hindi natin pinakikinggan. Tama. At napaka-importante po yun. So, yun po. At the same time, kung gusto niyo po, nandun po kami sa number 4 Los Angeles Street, Cubao. At para po dun sa mga direktang ayaw magpakonsulta, pwede nyo naman i-email sa Yes. amin ang inyong mga questions about parenting. I-email lamang po sa kadaumaga.net25@gmail.com. Sa mga kapwa ko magulang, ang edad na 13 ay hindi po paglayo ng anak, kundi panibagong yugto ng koneksyon at pagtukla sa kanilang sarili. At sa mga anak, tandaan nyo naman na mahal kayo ng inyong mga magulang. Nandyan sila, handang maghintay at nananabik na makapag-usap kayong muli at
mahagkan. Tulad noong mga bata pa kayo na sila ang unang takbuhan, kasangga sa lahat ng bagay at ang inyong safe place. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.